So, hello. Good afternoon. So, ngayon, ibibigay ko sa inyo yung mismong video na lang ng lecture kasi yung iba daw ay hindi makaka-attend kapag magla-live tayo. So, lahat po ng pinagawa ko from last week to last week ay i-discuss natin today. So, dito din, gusto ko sana, bago tayo mag-start dun sa transmission ng genetics, ay sana po ay mag-ready kayo ng paper, malinis na papel. Tapos dun po sa malinis na papel, makikilagay po ako ng pangalan sa taas at saka date ngayon. So, habang ako ay nagdi-discuss, ay dapat po ay may papel kayo para sa inyong post-test and pre-test. So, kung ano yung answer nyo, no erasure po dapat, bawal din po yung kulang. Kung ano po yung sagot nyo dun sa number 1, yun lang po yung sagot nyo. Wala na pong ibang pwedeng gawing sa sentence. So, habang ako nagdi-discuss, pinapasok ko yung exam. So, dito na sa inyo kung paano yung technique nyo sa pag-exam. So, dito ay, depende na lang, bahala na kayo kung kayo ay basta, alam niyo na yun. So, dito, bago tayo mag-start, ulitin ko, dapat may papel para sa inyong post-test and pre-test. Sa taas po ng papel, may pangalan po ninyo na may date ngayon. Makikilagay po ay post-test and pre-test. Pre-test and post-test. Okay. Bago tayo mag-start, wala, nagre-record ako. Okay. So, start na tayo. Okay. Transmission genetics. Yung transmission genetics, dito, itatakal natin yung regarding sa kung paano naman siya maipasa yung genes. Kasi natakal na natin yung ano ibig sabihin ng genes, ano ibig sabihin ng cells, saan nanggaling yung mga genes. Tapos, kung paano naman sila dumami. So, dito ay dito, itatakal natin kung paano yung traits mapasa from sa isang generation to another generation. Yung transmission ng genes and yung also the phenotypes which kung saan nanggaling yung mga genes na yon. Tapos yung phenotypes kung paano siya ma-determine kung paano siya magkaroon ng interaction sa ibang sa world niya at sa iba pang world. Yun yung pinaka parang na parang pinaka buong pangyayari sa loob ng transmission genetics. So, yung tatlong yan yung parang explanation parang guide natin para malaman natin kung ano yung sunod-sunod na nangyayari do sa transmission genetics na yan. So, yan lang yan, introduction lang yan for transmission genetics. Yan lang naman yung explanation, yung pinanghahawakan natin para parang guidance siya. Kung para hindi tayo magkalabo-labo dyan sa transmission genetics. Kasi dito, sa part namin, nakakalito tong part na to. So, dito, sana ay maintindihan nyo. So, bago natin simulan talaga yung transmission genetics, punta man tayo sa history. Sino nga ba ang nakaisip nitong transmission genetics? Putol. Okay. Noong 1856 to 1863, may isang tao, isang monk, taga Czech Republic, na nakapag-aral tungkol sa 7 traits ng mga pea plants. Yung species ng pea plants na yun ay Pisum sativum. Pag sinabing species, yung pinaka-specific name ng isang halaman. Yun yan, Pisum sativum. Okay.
Na-establish niya yung basic rules of transmission genetics. Good science, but ignored po siya for more than 30 years. Kasi, hindi nag-workout yung kanyang studies nung mga sinauna pa kasi wala pa siyang sapat na ebidensya. Yan. Wala pa siyang sapat na ebidensya or yung evidence na para ma-explain sa mga tao na ito nga yung pinaka procedure at ito yung pinaka interpretation doon sa topic na transmission genetics. So, hindi pa dati, hindi siya ina-accept yung itong kanyang pag-aaral na to. So, nito lang, na-accept na at napaniwala nga mga tao at saka yung mga iba pang scientists na yes, it is the basic rules of transmission genetics. Yan. Okay, bakit nga ba peace yung ginamit ni Gregor Mendel? Dahil po yung peace ay may madaming varieties with contrasting traits. Ibig sabihin po, may iba't ibang traits po ang mga peas. Tapos po ay self-pollinating with true breeding varieties. Tapos is easy to snip parts to cross-pollinate. Kasi mamaya sabihin ko, explain ko sa inyo kung ano yung pinaka-procedure niya. Kung paano magkaroon ng cross-pollinate. Yung pag-iiba ng another genes, ibahin natin yung another genes, yung parang color yung pinaka-flower niya, color purple. Tapos, pwede natin baguhin yung color niya. Pag namunga ulit ng color yellow, yun. Tapos, yung isa din sa kadahilanan ng bakit peas yung ginamit niya, need little space lang. Tapos, para magkaroon or magka-produce ng lots of offspring. Okay, sino nga po yun? Si Gregor Mendel. Okay. Next po, ipapakita ko sa inyo yung screenshot from the animated activity ni Gregor Mendel called Mendel's Peace. Hindi siya malinaw. Okay, dito, may ginawa si Gregor Mendel na 5 halaman. Nagtanim siya ng 5 halaman. So, dyan, bumunga. So, ano nga po ulit? Number 1 question po, ano nga po ulit yung species ng pea plant na ginamit ni Gregor Mendel? Number 1 question po yun. Tapos, number 2, dito po sa screenshot na to, dito sa drawing na to, examine the piece. Ang ginawa ni Gregor Mendel ay nag-exam siya ng mga piece na nagtanim siya ng 5 halaman. Tapos, ang tanong, how many different traits do you see? Ilan yung nakikita mong traits dyan sa 5 halaman na yan? Dyan sa 5 mga tumutubong yan. Sa 5 halaman na tumubo. Ilan po yung nakikita mong traits? Traits. Yan po yung question number 2. Ilan po yun? Okay? Bigyan ko kayo ng 20 seconds para makapagsagot kung ilan po. Ang pamimilian po ay 4, 5, 6, 7. Okay, next tayo. Okay. Doon po sa Mendel's piece na yon, si Gregor Mendel po ay nakabuo ng 7 traits. Yung 7 traits na po yan po yung shape ng seed, shape ng pod, color po ng seed,
color po ng pod, color po ng flower, and also the position of the flower, and then the stem length. Yung haba po nung mga sanga nung mismong halaman. So, 7 po yan, shape, color, and yung length niya. And yun yung position. Ulitin ko po, seed shape, seed color, flower color, flower position, and stem length. Pod color, pod shape. Okay, ito po yung ginawa o yung pinaka-procedure ni Gregor Mendel para magkaroon ng iba pang traits doon sa halaman. Ang ginawa po niya, yung anther and also the stigma. Yun, yung parang pinaka binhi ng mismong halaman, yung pinaka dun sa mismong bulaklak. Kung nakakita kayo ng gumamela, yung may makita kayong pollen na may mga stem sa loob, yung parang sabi nila pag nalagyan daw parang pag pumunta daw yun sa mata, nakakabulag daw. Yun yung parang ganon, yung pollens na yun. So doon yung pinaka uh, site na ginawa ni Gregor Mendel para magkaroon or mapakita sa atin kung ano ba yung pagkakaroon ng crossbreeding nung isang halaman na yon. So, yung anther na sinasabi, yung pinaka binhi, yung pinaka pollen. Tapos, yung stigma naman, yung pinaka dulo. Yun yung pinaka sinasabing ano nga to, buntot doon sa mismong pollen na yon. So, ang ginawa ni Gregor Mendel, tinanggal yung mga pollen, yung mga anther, pinat niya. Tapos, ang ginawa niya, ay kumuha siya ng pollen from another pea plant, tapos nilagay niya yung pollen doon. Ikinabit niya yung pollen doon, and then after nun, ay nangyari na yung iba pang traits. Lumabas yung ibang different traits doon sa mismong pinakahalaman niya. Posible nangyari yung 7 traits sa ginawa niya kasi yan po yung pagpapaanak ng another plant pa. Yung experiment ni Gregor Mendel ay hindi nag-workout. Pero, doon sa mga explanation, dahil dito sa 2 explanation, napaniwala niya yung ibang scientist na yes, pwede din mangyari to as a transmission genetics. Pwede din to maging explanation as a transmission genetics. So, yun. Ang nangyari dito ay si Gregor Mendel daw po ay gumamit ng dominant and recessive traits. So, mamaya, sabihin ko sa inyo or explain ko sa inyo kung ano bang ibig sabihin ng dominant at saka recessive traits. And siguro ito ay napasaduhan ko na last meeting natin regarding dun sa dominant and recessive traits. Pag dominant, nakikita yung mismong traits. Pag recessive naman, ay hindi meron dun sa isang tao, pero hindi siya nakikita sa panlabas na traits. Nakatago lang siya. Okay. He chose traits that were all located on different chromosomes. Yun daw pong pea plants na ginamit niya ay meron daw pong 7 chromosomes. Kaya nagkaroon po tayo ng 7 traits. Okay. Pretty amazing since he had no idea how these traits were passed on. So, noong time na yun, sabi niya, yun lang yung ginawa niya.
pinutol lang niya yung pollen, kinabit niya yung pollen na nanggaling sa ibang halaman, tapos nagkaroon na ng transmission of genetics. Ang hindi niya lang alam kung paano ba talaga yun sa loob na nangyayari. Yung pinaka-deep explanation na nangyayari doon sa transmission ng genetics. Tapos, yung mismong genes na sinasabi niya, yung pinaka-traits, yung pinaka-genes na tinatawag, dati ang tawag niya doon ay hindi genes. Tinatawag niya doon unit factors. Ang tawag niya doon. Si Gregor Mendel, sinabi niya yung mismong pumapasa doon sa pollen, yung galing sa ibang pollen hanggang doon sa pinaka-mother halaman, ay tinawag niyang unit factors na ngayon tinatawag na nating genes. So, nung kapanahon ng pa ni Gregor Mendel, hindi pa uso yung word na gene. Genes. G-E-N-E. Okay. For 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions, ano-ano nga po ulit yung 7 traits na nabuo doon sa transmission genetics ni Gregor Mendel gamit yung pea plants? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, next po. Next tayo. Okay, Mendel's unit factors we now call genes. Yun nga yung sinasabi ni Mendels na yung unit factors na yun ay tinatawag na natin ngayon na genes. Okay, may dalawang version daw po ng genes. Yan po yung tinatawag na alleles. So, paulit-ulit tayo. Yung alleles may dalawang klase, heterozygous at saka homozygous. Okay. If an organism has two copies of the same allele, it is said to be homozygous. Dalawang magkaparehong, magkamukhang genes. Yun yung tinatawag na homozygous. Yun yung din po tinatawag na true breeding kasi pure. Walang nakamix. Next po, if an organism has different alleles of the same gene, it is said to be heterozygous. Kapag naman hindi magkamukha, magkaiba, yun po yung heterozygous. Okay. An allele is dominant. Yun nga po, allele and recessive. Pag allele po ay, pag ang dominant po ay, yun po yung express. Whenever that allele is present, nakikita. Kapag po yung allele po ay nakikita, ang tawag po dun ay dominant. Pero kapag naman po recessive, yung trait daw po ay nakatago. Pero present pa din po siya doon sa mismong pinaka-body. Ang tanong po, siya po ay nakatago. Kung saan, hindi po ay nakatago. It is only expressed when allele is homozygous, that is two copies of it and none of the another allele. And a dominant allele masks or hides a recessive allele. So, akala ng merong naman nakalabas na akala ay dominant allele, pero doon naman sa pinakaloob is meron palang nakasama siyang iba pang recessive allele. Yun po yung tinatawag na nakatago na allele. Yun po yung recessive.
Okay. The genotype is all the genetic information the individual has for a particular trait. So, paulit-ulit na yung explanation ko kung ano ba ibig sabihin ng genotype. Oh. Yung genotype po ay yun yung mga genetic information na kung saan po ay yung isang individual, meron siyang genetic information na mayroong mga particular trait. Nakadepende. Halimbawa, maitim ang buhok mo. Yun yung sinasabing genotype. Brown yung skin mo. Yun yung sinasabing genotype. Yung mga nakapaloob na particular trait, yun na yun. Okay. In a diploid organism, that means two copies. Those traits that are expressed can be seen, physical traits, or measured chemical traits, are the individual's phenotype. An individual heterozygous for a trait may only show the effect of one allele, a dominant one, and not the other recessive one. So, ang isang individual daw po na mayroong heterozygous na trait ay makikita laang ang isang dominant allele. Pero hindi po makikita yung mismong recessive allele. So, always lang makikita talaga is yung dominant. So, kapag halimbawa may hidden part doon sa trait niya, doon sa genotype niya, ibig sabihin, meron siyang presence of recessive allele. Okay. So, after nun, bago tayo, hindi na matag. After nyan, kay Mamay. So, after nyan, ay bago tayo po mag-proceed doon sa crossbreeding. For number 10 question, anong tawag po dun sa versions ng allele na kung saan ay merong ng dalawang copies ng allele na magkamukha, na magkapareho. Ano yung term ng allele, version ng allele? Ano naman for number 11, ano naman yung version ng allele na kung saan yung isang copy ay hindi magkatulad dun sa isa pang copy? Different copies. Okay, for number 12 naman ay ano naman ang allele sa isang genotype ay yung allele ay express, nakikita. Yung version naman ng allele na kung saan yung genes ay nakikita sa isang tao. For number 13, ano naman yung allele or yung version ng allele na kung saan ay hindi nakikita yung genes sa isang tao. Meron yung isang tao pero hindi siya nakikita physically or chemically. Okay. So, go tayo for crossbreeding. Okay. Yung breeding daw po ng dalawang different and genetically distinct organism is called crossbreeding. Crossing. Pagsasama ng dalawang magkaibang genes. Yun yung tinatawag na crossbreeding. Tapos yung pinaka-product nung pinag-cross na yon, yung crossbreeding ay yung tinatawag na hybrids.
hybrids. Next naman, yung pinanggalingan ng dalawang magkaiba doon sa crossbreeding ang tinatawag na P generation. Specific na tawag doon sa pinaka-parent or yung pinanggalingan ng dalawang magkaibang genes ay tinatawag na P generation. Next naman, yung pinaka-product. Yung specific na tawag doon sa pinaka-product ng crossbreeding. Yung general kasi is hybrid. So, yung pinaka-specific na tawag doon is F1 generation. O yung tinatawag na first filial. Generation. Okay, meron tayo dito ang example noong crossbreeding. Okay. Dominant traits are written with capital letters. Recessive traits are written with small letters. So, dito, ang mangyayari ay meron tayong dominant and recessive traits. Yung P na capital letter ay yung tinatawag na, example purple pigment. O yung tinatawag na purple na flowers. Tapos yung P small letter naman ay walang pigment o yung tinatawag na white flowers. So, mangyayari po diyan ay, ang tanong, kapag po pinagsama yung dalawang yan, yung P na small letter at saka yung P capital letter, ito yung mga magiging hybrids niya. Yung P small letter at saka P big letter, capital letter, yun yung tinatawag nating crossbreeding. Ay, yung pag nagpagsasama, yun po yung crossbreeding. Pero yung tawag natin yan sa dalawang yan, yun po yung P generation. Yan. Yung purple pigment at saka yung white flowers, yun po yung tinatawag yan specifically na P generation. Tapos kapag pinagsama yan, ang tawag doon ay, yung pagsasama nilang dalawa, ang tawag doon ay crossbreeding. Tapos yung pinaka-product naman, yun yung tinatawag na hybrid. Tapos, yung pinaka-specific na pangalan nung pag pinagsama nila, ng dalawang yun ang tinatawag na F1 generation. Okay. So, ano nga po pag halimbawa pinagsama silang dalawa? Ano yung kakalabasan nila? Pag dalawang capital letter at saka po yung P capital letter, ang kalabasan po ay purple flowers. Kasi po, di ba, laging, yung recessive po ay laging nakatago. Hidden. Hindi po naka-express. So, possible na purple flowers lang. Kasi matatalo ng purple yung walang color, yung white. So, kaya ang kalalabasan po ay purple flowers. Next, meron din po mabubuo na dalawang P na maliit. Yun po yung white flowers. Kasi wala naman pong nangyaring or dumapo sa kanya na purple pigment. Kaya nangyari pong white flowers. Nagigets po ba? So, mamaya po i-explain ko sa inyo kung saan, paano po nabuo yung tatlong yan. Yung nagkaroon po ng capital letter na dalawang P, isang capital letter P, isang small letter P, tapos dalawang small letter P. Mamaya explain ko yan. So, ito yung in-explain ko lang sa inyo yung paano nasabing purple flowers tsaka white flowers. Kasi, laging nakatago. Pag halimbawa, isipin niyo lagi, pag recessive, laging nakatago yan. So, posibleng hindi siya ma-express. Hindi siya wala dapat siya mapakaalaman doon sa traits na yun. Kasi lagi siyang nakatago. Hidden lang siya. Yun.
Okay. Mhm. Ayaw. Okay, yung homozygous individuals are true breeding. Yung magkaparehong, magkatulad, or magkamukha, ay yun yung tinatawag na true breeding. Produce same trait when self-pollinated. What would we get if we cross a homozygous purple flower, dalawang capital letters, with a homozygous white flower, dalawang small letters? So, ano daw po mangyayari? Yan yung mamaya explain ko sa inyo kung paano nangyari yung paano yung crossing nilang dalawa ng purple flower tsaka ng white flower. To find out, we can use a Punnett square. Yun yung tinatawag dito na yung distribution, yung transmission ng genetics, yung tinatawag na Punnett square. So, sino po nakaisip ng Punnett square? Yun po ay si Reginald Punnett. Siya po yung nakaisip regarding sa transmission ng genetics. Doon po nalalaman natin kung, yung pala yun, bakit pala naging color purple at saka white yung flower. Si Reginald Punnett. So, ito po yung Punnett square. Example of Punnett square. Ano yung okay. Meron tayong dalawang P generation dito. Yung parent 1, yun yung capital letter na dalawa. Tapos, meron tayong parent 2 na dalawang small letter. So, ang nangyari po ay Punnett square. Ang nangyari po dyan ay nagkaroon ng pagsasama. Doon tayo sa first box, doon sa taas. Yung parent 1, yung is, si capital letter sumama doon sa small letter na nanggaling doon sa parent 2. Hanggang sa nangyari yung apat na square na yan. Pag nangyari yon ay nagkaroon na tayo ng isang offspring. Ang tawag doon is yung hybrid na sinasabi. Yung pinaka-product nung mga pagsasama nun, pagko-crossbreed na yon. So, nangyari po yan ay, yung nasabi dito po sa statement ay gametes made each has a 50% chance of getting an allele from either homologous. Kasi po ay, bakit naging 50%? Kasi po ay meron tayong presence of recessive. Pag sinabing presence of recessive po ay always may nakatago. Okay. 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 So, yung results dito dun sa Punnett square, the offspring are all heterozygous. Pag sinabing heterozygous po ay magkaibang copy po ng alleles ng gene. So, ang nangyari po diyan ay hindi magkamukha, magkaiba. So, the genotype of all is isang P na malaki at isang maliit na P. So, P is dominant to P. So, all have purple flowers. Kasi lahat daw po ay purple flowers. Dahil lahat daw po ay nadampian ng color purple. Lahat ng Punnett square.
Lahat ng square, yung apat na square, di ba, may lahat ay may capital letter. So, lahat po yun ay presence ng purple flower. Tapos, yung white flower phenotype is mass, nakatago. Ibig sabihin po yung small letter P is color white. So, yun po ay nakatago. So, ibig sabihin po, or posible po na magiging anak or magiging bubunga po or sisibol na ulit na magiging parang maging offspring niya is color purple. Kasi sinasabi ko po sa inyo, yung recessive po, pag recessive ay laging nakatago. Okay, possible. O nangyayari yon na ano, mixing naman siya, mixing breed. Ibig sabihin po possible po na hindi po purple yung magiging anak nila. Ang magiging anak po nila is color pink kasi po pag pinaghalo po yung okay, yung result dun sa Punnett square, yung offspring are all heterozygous. So, yung genotype of all is big letter P and small letter p. P is dominant to P, so all have purple flowers. Kasi po, dahil po yung small letter P po ay recessive, kaya hidden po siya. So, posible din po nangyayari yung mixed breed. So, ang nangyayari po dun, nagsasama po yung color. Pag halimbawa po, nagsama po yung dalawang different allele, nagkakaroon po ng mixed breed. So, dito po, purple plus white is equal to pink ang nangyayari. So, yun po yung tinatawag na mixed breed. So, meron ditong example. Pero halos katulad lang din kanina. So, what would happen if we cross members of the F1 generation? So, ano daw pong mangyayari kapag po kinos naman natin yung dalawang F1 generation? Ibig sabihin, pag sinabing dalawang, yung F1 generation, siya yung pinanggalingan, yung pinaka-hybrid nung dalawang, nung kinos breed mo. So, pag pinanet square mo naman sila, ito yung kakalabasan. Yan. Yung F1 generation, big letter P, small letter P, ay purple flower. Then, yung isa naman na F1 generation ay purple flower 2. Ngayon po, ang mangyayari po, magkakaroon ng F2 generation, yung pinakaanak naman nila na pinagsama. So, ang mangyayari po diyan ay yung pinaka-hybrid po ay P, big letter P, small letter P times big letter P, small letter p, yun yung makagiging kalabasan nila. So, ang genotypes ay 1 is to 2 is to 1. Dalawang malaking P, nagiging small letter P at big letter P, tas naging small letter P. Ang mangyayari dyan, after yung pinakaanak ng dalawang F1 generation, kita nyo yung yung may color. Kita nyo. Kita nyo to? Yan. Yan yung pinaka 1/4, yung pinaka dominant at saka yung pinaka no, yung pinaka homozygous allele nila. So, yung 3/4 flowers, yung 3/4 po nung genes, yung mamamana po ay color purple. Tapos, 1/4 lang na pwedeng yung tendency mamana mo ay yung color white. So, karamihan po, pag halimbawa, magiging F2 generation nila, yung pinakaanak ng dalawang F1 generation, ay magiging purple. So, 1/4 lang na tendency mangyayari yung white color. Nagigets po? Pag hindi po nagigets, tanong po doon or comment na lang doon sa baba. Doon sa post ko, dito sa Google Classroom. Next po, for number 14 na question. Anong term kapag yung different allele po ay pinagsama? Anong
term doon po sa pagsasama po ng magkaibang magkaibang breed. So, pag pinagsama, ano po yung term doon? Number 15, ano naman yung term after magsama yung dalawang different allele, magkaibang allele. And number 16, ano po yung term na tawag dun sa different allele, yung dalawang different allele, ito yun. Anong tawag dyan? Dun sa dito, sa different, ano yung pinaka-specific term? Next, number 17, ano naman yung term na kung saan pag pinagsama itong dalawang ito, may specific term para magkaroon ng product. Anong tawag doon? Okay, number 17 po yun. Next tayo. Okay. If you come upon a plant with purple flowers, it could be because the plant has a genotype of dalawang ping malaki. Homozygous for purple. Pag dalawang ping malaki, ibig sabihin po ay homozygous for purple. Or it could be heterozygous. Pag heterozygous po ay magkaibang itsura. Big letter P and small letter P with the white allele mass. Yun yung mangyayari, yun yung kalalabasan pag dominant and pag homozygous, purple. Pag po heterozygous, yun po ay white allele mass. How do we find out if it is homozygous or heterozygous? Sinabi ko na po, then ito po yung sagot. Medyo mabagal. Yan. We could do a back cross or test cross breed. The individual will a homozygous recessive individual. So, dito yung mayayari yung pag-sentence na. Pag homozygous, dalawang big letter P or dalawang small letter P. Pag heterozygous, isang small letter P at saka isang big letter P. Ngayon, kapag dominant, yun po ay express. Ibig sabihin po, nakikita. Pag naman po recessive, ito po ay nakatago. Okay. Why breed it with a homozygous individual? Bakit daw po binibreed natin yung nagkakaroon tayo ng crossbreeds dun sa homozygous individual? Because it is the only parent that we can be sure if its genotype from its phenotype. Sure natin na magkakaroon tayo dito ng crossbreeding. Okay. Pag dalawang pink malaki, purple. But so is P na malaki, P na maliit, that's our question. Because the only way a recessive trait can be seen is if there is no dominant trait hiding it. Then a white flower must have the genotype double P na maliit, which means you can tell what the genotype is from the phenotype. For example, nandito, kita ko lang liwanag ko. Okay. Yung F1 generation, from the P generation, meron tayong pink malaki,
na dalawa at saka meron tayong maliit na P. Pag maliit na P na dalawa, yun po ay white flower. Kapag po dalawang malaking P, yun po ay yung purple flower. Kapag pinanat square mo sila, mangyayari yan, yung back rows nila is P, back rows nila ay P, big letter P, small letter P times double P na small. So, yung genotypic ratio nila ay 1:1. P, big letter P, small letter P is to double small letter P. So, ang mangyayari dyan, pag nagkaroon ka ng Punnett square, ay 1/2 daw po ng flowers are purple and 1/2 daw po ng flowers are white. If the purple plant was homozygous, the F1 generation would all be purple. Okay, kasi nga po, yung small letter po ay always recessive. Kasi po ay nakatago. Nakatago po siya. Recessive po. Pag sinabing recessive, always nakatago yun. Okay. But not all traits show simple dominant recessive relationship. Yung sinasabi ko kanina pa, there is also a partial dominance. Pag sinabing partial dominance, yung medyo malapit na dun sa color na dapat mag-express. Dapat kasi purple lang, but naging color pink. Nangyayari po yun ang dahil po sa blended. Yung mixed breed na yun. Nangyayari. Some traits show incomplete dominance. Pag sinabing incomplete dominance, hindi pure, hindi buo. Kasi siya po ay nadampian na ng ibang traits. Okay, katulad po ng snapdragons. Yung snapdragons, bulaklak yan, tanim yan, have genes for red flowers at saka white flowers. So, yung red flowers, ang genes niya ay R1. And white flowers niya ay R2. So, pag pinagsama silang dalawa, kasi yung snapdragons madaming color yan eh. So, meron siyang red and white. So, kapag nagsama yung flower na yun, pinagsama yung genes na yung nung flower na yun, ay meron kang R1, R2. So, kapag nagsama sila, hindi siya pure na, hindi siya complete dominant. Dahil siya, pag nagsama yung color na yun, naging color pink, na dapat ay red, di ba? So, naging pink siya. So, yun yung tinatawag na incomplete dominance or partial dominance. This type of trait gave early scientists the idea that traits blended in offspring of different individuals. So, yun yung nagkakaroon ng mixed breed. Mixed breeding. Okay, Ma'am Ira po. Yun tinatawag na mixed breeding. Okay. Okay. Okay, example dito sa picture na to. Yan. Dito sa snapdragons plant na to, meron kang R1 and R2. So, nangyari yan from red na flower dun, plus yung white flower kapag nagsama ay magiging F1 generation nila is color pink. Magiging R1, R2. Dahil from the mother, R1, R1 from your father, R2, R2. Pag nagsama, magiging anak ay R1, R2. Ayun. Ang color nun ay magiging pink. Kaya ganyan yung mga color. Nag-iiba-iba yung color nila kasi nga po dahil po sa kanilang breeding pag nagsama-sama. Mm-mm. Notice that both traits are given capital letters. Ito yung Punnett square lang po noong dalawang
incomplete dominance na yun. So, notice that both traits are given capital letters and the F2 generation shows us 1 is to 2, 2 is to 1 ratio if of phenotypes as well as genotypes. So, ito na yung F2 generation nila. Yung dalawang F1 na pinagsama. R1, R2 plus R1, R2. Ito yung pinagsama nila. Ito. Yan yung pinaka F2 generation na nila. Yan yung magiging posibleng anak or posibleng result nung genes nung pinagsamang F1 generation. Maaaring pink or red and maaaring pink and maaaring white yung kanilang magiging F2 generation. Okay, yeah. Other traits show codominance where both alleles are equally expressed. Blood types A, B, O, blood groups, glycolipids on the cell membranes of RBCs, red blood cells. Yan. Glycolipid. Yan. Another traits, kung sa tao naman, parang likdang tayo from the plants to tao. Meron naman tayo yung blood types. Yung A, B, O, and RH. Ba? Ayun. Meron tayong type A, type A positive, A negative, AB positive, negative, B positive, B negative, O positive, O negative. Yan. Yan yun naman yung sa atin. So, ito yung Mendel's process, yung cross-breeding ni Mendes, yung pangyayari. Okay, principle of segregation. Each sexually reproducing organism has two genes for each characteristic, and these two genes segregate or separate during the production of the gamete. Next po ay yung principle of independent assortment. Traits which lie on different chromosomes are passed on independently of each other. So, separation muna, then pupunta siya sa pagkakaroon or pagpapasa ng kanilang different chromosome. Okay. So, yung sa Mendel's law of segregation, yan, yun yung pinapakita yung sa Punnett square. Yung pagsa-separate nung kada isang allele. Tapos, magkakaroon ay pag-separate nung dalawang allele sa isang P-generation, tapos ay pagsasama sa kabilang sa another P-generation. Ito yun. Law of segregation. Doon naman sa Mendel's independent assortment, no, yan. Doon naman sa Mendel's independent assortment, yun naman yung pagsasama mismo ng ng chromosomes. Nangyayari yon sa part ng meiosis. Yan, sa part ng metaphase. So, nagsasama-sama na yung chromosomes, tapos magpe-proceed na sila sa phase.
After ng metaphase, proceed na siya sa anaphase. Yun, nagsasama-sama na yung chromosomes. Nagsasama-sama na yung from maternal and yung paternal chromosomes. With these rules in mind, we can cross individuals that have two different traits. Meron tayong two different traits. Yun. Yun yung tinatawag na dihybrid cross. Yung magsasama ng dalawang different traits. Iko-cross mo yung dalawang different traits. We can cross P's that have green pods. G, with our inflated, mataba. Tapos, with P's that yellow pods, which are constricted. So, magkaiba. Sobrang magkaiba sila ng traits. So, kapag pinagsama, pwede din sila. Pwede niyan ipagsama sila. Ang tawag doon sa term na yun ay dihybrid cross. Yun. Yun yung tawag doon. Or tinatawag na monohybrid cross. Dihybrid? Mali. Yung monohybrid, yun yung unang tinakal natin. Yung dihybrid, yun yung magkaibang traits talaga. Tapos, pinagsama. G. Okay. The only trick to dihybrid cross is setting up the Punnett square. So, dito. Ano nga sabi dito? Yung Punnett square natin to. Buo tayo ng Punnett square. Yan. Sabi daw po ay we can cross P's that have green pods which are inflated. Green flag. Yan. With P's that have yellow pods which are constricted. So, ang nangyayari dyan ay ito yung magiging F1 generation nila. GJ and GIG. Next ay GI and II. So, ito yung magiging F1 generation nila. Laging ganito, pagsasama nila. Ito, saka ito. So, ito yung magiging F1 generation nila. GGIG, GIII. So, yan yung magiging F1 generation nila. Maaaring yan sa color magsama. Yung green and yellow. Maaari magsama yung inflated na yellow. Yun. Next, maaari magsama or magiging F1 generation nila yung green and constricted. Pwede maaari magsama, maaari inflated and constricted, pero less or rare na nangyayari yun. Okay. So, yan yung kanilang F1 generation. The only trick to a hybrid cross is setting up the Punnett square. So, yan yung pinaka F1 generation nila. Like making a snack, take one of each. So, sa chips, Fritos or Doritos. So, pipili ka lang doon. Sa fruit, apple or a peach. Candy bars, Snickers or Butterfinger.
Yan yun. So, ito naman, after ng F1 generation, kung halimbawa tinanong ko, ano naman yung magiging F2 generation niya? So, ito yung magiging kalalabasan. Yan, F2 generation na to kasi next generation na to from F1. So, F2 na to. So, yan yung pagsasama. So, do Punnett square lang para makuha yung F2 generation niya. So, yan yung kakalabasan na maaaring traits. Halimbawa, yung pinagsama nating green and inflated pods plus yung piece na yellow na constricted, yun yung pinaka-lolo nyo. Tapos yung pinaka-nanay nyo, yung F1 generation. Tapos kayo na ito. Kayo na ito, magkakapatid. Yan yung maaaring yung mamana na traits. Okay. So, ito yung computation. Kung bibilangin nyo, 4 times 4. Sa akin kasi ang ginagawa ko, exponential 2. So, mangyari yan, 4 times 4, 16. So, ang mabubuo mo dyan na phenotype ay 16. Kasi, gumawa ka lang ng Punnett square na halos magka-same sila. So, yun. So, dito, mas pinaano lang nila. Mas pinag-explain lang kung ano yung maaari mong mamanang traits. Doon, 16. Okay, try nga natin. Pag G na malaki ay green. Pag I na malaki ay inflated. Pag G na maliit ay yellow. Kapag naman I na maliit ay constricted. So, mangyayari dyan ay dalawa, isa, dalawa, nine green inflated. So, dito, ano, green na inflated. Green na constricted. Yellow na inflated. Yellow na constricted. So, ilan po dyan yung magiging green na inflated? Ilan po yan? G ay 1, 2, 3, 4, G ay na malaki. 5, 6, 7, 8, 9. May G at I na malaki. So, 9. Tama ba tayo? Okay, 9 na green inflated. Pag green constricted, G na malaki at G I na maliit. So, ilan yon? 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Next. Yellow inflated. Pag yellow inflated, G na maliit ay na malaki. Ilan? G na maliit ay na malaki. 1, 1, 2, 3. Tingnan natin. 3. Then, yellow constricted. Pag yellow constricted, dalawang maliit. G na maliit ay na maliit. So, ito lang yan. Isa lang. So, lahat po ay 16. So, yan po yung mga traits na maaaring makuha ninyo
sa inyong mga nanay kapag po nagkaroon ng panic pills. Okay, kung may tanong, ulitin nyo lang po yung videos. Previous nyo lang ng konti, then yun na yun. Yung mga binilugan ko, yun na po yun. Okay, sex-linked traits. Okay. Sex-linked traits. Some genes carried on the X chromosome are missing from the Y chromosome. So, meron daw pong nangyayaring missing doon sa Y chromosome. These traits show up in a different ratios in males and females and are called sex-linked traits. Yung pag ratios ng dalawang chromosomes from males and also in females. Males are said to be hemizygous for this trait since they can only have one gene, di ba? Pag male's chromosome, ilan nga po? X and Y. One gene. And a recessive gene will always be expressed. So, meron tayong recessive gene for the males. May practice ko ngayon ka? Okay, color blindness is carried on the X chromosome. Normal color vision is X. The females all have normal color vision, but half the males are color blind. Okay. Halimbawa, si male daw po ay may trait na color blindness, yung may apostrophe. And half nun is the normal color vision. Then, meron naman tayong female. P generation, dalawang P generation to Meron naman tayong half the females have normal color vision, but half the males are colorblind. Yan. Meron naman tayong P generation pa na isa na X and Y. So, mangyayari yan ay maaari yung may mamanang normal vision na males and females. Then, meron naman ng half na female makakakuha ng color blindness and also the male. So, half-half lang. Half-half maaaring makakuha nung posibleng anak nila, maaaring makakuha ng traits na color blindness. Here, half the females and half the males are colorblind. So, paano kapag pareho po sila? Yung dalawang P generation po ay pareho po may lahing colorblind. So, ang mangyayari po nan ay 3/4 po nung anak nila ay maaaring color blind. At meron naman pong 1/4 tendency po na hindi makamana ng color blind. Ngayon. At ito po ay anak na lalaki. Gets po? Pag hindi po gets, makiki-comment po sa baba. Or skip, previous niya lang yung video na yun. Okay, what happens when two traits are located in the same chromosome? They tend to be passed on together. This is called genetic linkage. Can these two traits be inherited separately?
The likelihood that two genes on the same chromosomes will be inherited separately depends on the distance between them. They can be separated during crossing over that occurs during prophase 1 of meiosis. Okay. Nagsiseparate sila at nagkakaroon ng crossing over during doon sa 'di ba sa prophase doon kinukuha yung crossing over ng another trait, nag-e-exchange ng trait yung dalawang chromosome bago sila maghiwalay. Yun po, doon po sa prophase 1 nangyayari yun. Okay, what kinds of traits are there? Traits are either dominant or recessive. Pag sinabi pong dominant, express. Pag recessive po ay hidden. Okay, pag dominant trait po, dominant trait is a trait that is always expressed or shown. Examples are brown hair, brown eyes, right-handed, mga ganon. Dominant trait po yun. Pag naman po recessive trait, a recessive trait is a trait that is covered up or seems to disappear. Examples are blonde hair, blue eyes, left-handed. Katulad ko, si mama, si papa, right-handed, tapos ako, ampon, saret. Ako, kaliwete. So, yun, it's possible na ako po ay XX recessive. So, ang mangyari po nan ay homozygous recessive traits po ako. Kasi po hindi po kita or wala po kana mama kay papa yung left-handed. Yun po yung term ng ating traits. Pagpapangalan sa mga traits. Yun. Where do traits come from? Where do traits come from? Saan daw po nanggagaling yung mga traits? Paulit-ulit tayo, ulitin ko ulit. Factors that make up an individual come from both parents. Yun. Nanggagaling daw po yung mga traits natin sa parehong magulang natin. Okay, the trait information is passed on from generation to generation in the form of genes. Kay Gregor Mendel, ano nga yung term niya? For question number 18, ano nga po yung term ni Gregor Mendel? Nung bago magkaroon ng word na gene, ano yung term doon ni Gregor Mendel sa word na gene? For number 18 po yun. Okay. A gene is a specific location in a chromosome that controls a certain trait. So, dun po nanggagaling yung mismong trait natin na kung saan nakatira si chromosome. Parang ganun. Where do genes come from? Okay. An individual needs two genes for each trait. One gene from each parent. This gene pair is called an allele. One gene comes from the sperm cell from the father. One gene One gene comes from the egg cell from the mother. How do genes get their information? A chromosome, 'di ba? Lagi nang kagaling yung information pagdating sa gene.
A chromosome is a structure in the cell that contains the genetic information. This information is passed on from one generation to the next generation. Okay. Ito yung itsura ng chromosome. Paulit-ulit, alam niyo na to. Okay, gene representation. How do we write our genetics? The name of the dominant trait determines what letter is used to represent the gene. So, nakadepende sa'yo kung ano yung mga letter na i-represent mo as your gene. Use a capital of the first letter of the dominant trait to represent the dominant gene. So, yun po yun. Kaya lagi po tayo, nagtataka kayo, bakit puro letter-letter na lang yung pinapanit square natin. So, yan po yun. Yun yung parang gene representation. Yan yung mga um, parang code pagdating sa gene representation. Okay, yung capital letter po for dominant trait. Dominant trait, ibig sabihin express. Pag naman po small version of the first letter, yun naman po ay yung recessive. Ibig sabihin po ay yun po yung mga nakatago or hidden gene. Okay, example. Right-handed is the dominant trait to use R, capital R, for the dominant gene and use small r for the recessive gene for the left-handed. So, tall. Tall is the dominant trait, so we use capital letter T. And we use small letter t for the recessive gene for short. So, yun. How are genes expressed? Traits are how our genes show, and since traits are formed from two genes, they are described by the combination of genes that make the pair. Traits are described as either homogeneous. Pag homogeneous ay pure. Pag heterogeneous ay mixed, magkaiba. Okay, ito yung example. Pag pure dominant trait, yun yung dalawang capital letter T. Pag only has genes for only tall, isa lang na T na malaki. Ay, capital letter T. Pag pure recessive, small na dalawang small t. Pag only has genes for only short, isa lang yung t. Okay. Heterozygous, yun yung mix na magkaiba. Okay. Pag heterozygous, one dominant gene and one recessive gene. Yun. Example, katulad dito. Yan. Isang malaki at isang maliit. Both tall T and short T genes. Okay, Punnett square. Halimbawa, ang female gametes po, mayroon pong yung female natin na recessive. May recessive na isa na allele. Ito yon recessive. At meron naman male gametes natin na recessive din. So, ang mangyayari, ang magiging F1 generation ng dalawang P generation ay ito. Maaaring dominant, homozygous, at meron tayong
one dominant and one recessive, heterozygous, and meron tayong recessive, homozygous, at meron tayong recessive and one recessive and one dominant, heterozygous. Pag heterozygous, magkaiba ang itsura. Pero ito, yan. Saka ito. Pag naman homozygous, magkaparehong itsura. Pag dominant, nga, di ba pala tandaan, pag dominant ay big letter. Pag recessive, small letter. So, yan yun. Papangalan. Sample sa pollen grain. Tsaka sa ovule. Meron tayong female at saka meron tayong male. Hindi. Dito tayo sa female, dito tayo sa male. Okay, ito yung magiging F1 generation nila. 1, 2, 3, 4. So, meron tayong pag pareho silang traits. Halos magkapareho silang traits. Ayan, pareho silang traits. So, ang mangyayari niyan ay sa number 1, maaaring makamana sila ng pareho nila ng magkaiba. Magkaiba yung traits. Example natin ha. Kunyari, ang tatay mo ay A positive. Pure A positive. Blood type ha, kunyari ito. Para sure tayo dito. Blood type A positive. Pure A positive. Ngayon, ang tatay mo ito. Ang nanay mo ay may O positive. Pure O positive. So, ang mangyayari niyan ay, pag nag-Punnett square yan, AO. 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 Ang ganda naman. Ano ibig sabihin yan? Good luck. Bakit? Saan ka? AO. So, ang tendency niyan, ang magiging anak ng nanay at tatay mo dapat ay AO. Blood type lang. Yan yung mga example. O, doon tayo sa Mova. Open. Ayan. Doon tayo sa may kulay. May kulay tayo. Naintindihan nyo na. Ito yung may mga example na lang. So, yan. Doon tayo, pagkuha naman ng F2 generation. Yan. Kunyari kayo yan. Yan. Kunyari ikaw yan. Tapos ito yung mapapangasawa mo. Yan. Kunyari. Ikaw ay may hawak na gantong traits. Yan. Yung asawa mo may hawak na gantong traits. So, ito yung mga pwede mo magiging mamamana ng anak mo. May anak kang may pollen and may peas and pods. Yellow peas and green pods. Yan. Meron naman yun, parang ganun. White, yellow na pods, tapos yellow na peas. Yan. Yan yung mga posibleng, Punnett square lang. So, same lang dun sa kanina. Punnett square. So, what is phenotype? Phenotype is the way that we look or appear. Example, brown eyes, blonde hair,
tall. Yan, yun yung tinatawag na phenotype. Hindi yung ayaw niya na mana. Pag social ka, phenotype sabihin mo. Okay. Yan. Okay, what is genotype? Okay. A genotype is the genetic makeup for a trait. Example, homozygous brown. DNA BB. Dalawang B na malaki. Pure brown. Pag dalawang B na malaki, dominant, pure brown yun. Both genes are the same. So, yan. Yan yung genotype. Naggumagawa tayo ng mga letter. Yung term. Lo. Genotype. Yan. So, ito, for 19 and 20, sa papel nyo, gagawa kayo ng Punnett square. Dito, para ma-confirm nyo na meron niyang RR recessive, homozygous recessive trait. Homozygous recessive. Pag sinabing homozygous, dalawang magkamukha. Pag recessive, small letter. Kaya sinabi kong homozygous trait. Ito yun. Gagawa kayo ng Punnett square para ma-confirm nyo nga kung posible ngang makamana itong dalawang generation, P generation, ng gantong hybrids, ng gantong F1 generation. Yan. For 2 points po yun, 19 and 20, gagawa po kayo ng Punnett square. Para doon, para ma-confirm nga po na maaaring sa kanila nga itong hybrids na to, itong F1 generation na to. Okay. Pag genotype, ito yun. Pag term na genotype, term yun sa mismong genes. Pag naman phenotype, term yan mismo sa mismong traits na pinag-uusapan. Traits. Okay. For example, papa mo, brown genotype. Brown phenotype kasi traits yan pinag-uusapan natin eh. Okay, brown phenotype, traits. Papa mo, mama mo, meron blue phenotypes. Yan. Pag in terms sa genotype, ang papa mo meron kang 1 dominant and 1 recessive trait. Kasi BR eh. 1 dominant and 1 recessive trait. Heterozygous. Ang mama mo merong 2 dominant. Kasi dalawang big letter yan. Genotype. So, kapag nagkaroon ng mixed breed yan, or crossbreeding, ang mangyayari po dyan ay BR. Ang mangyayari po dyan ay magkakaroon ng pure na brown at maaaring isang brown, maaaring isang blue, at magkakaroon ng pure na blue. Yun, dalawa. 4 yung mangyayari yan. Isang brown, maaaring isang blue, maaaring isang brown, at maaaring isang pure na blue. Yan. Kung ipapano square niya, makikita niyo yung talagang malinaw na explanation ng pagkakaroon ng crossbreeding. Okay.
Okay. Hindi na tayo. Example, trait ay eye color, blue-eyed. So, yung parents, mayroon kang parents na recessive, blue eye, and mayroon kang isa pang parents na blue eye. So, kapag nagkaroon ng Punnett pair or crossbreed, ibig sabihin 100% na blue-eyed siya. Kasi parehong homozygous blue siya. Ito. Okay. Next. Pag ang trait mo ay handedness, pure right and pure left-handed. So, halimbawa, mama mo, pure right-handed. Papa mo, pure left-handed. So, 100% na meron kang right-handed. Pero, ito po ay heterozygous kasi naka-recessive po yung small letter. Naka-hidden, nakatago. Yan. What is incomplete dominance? Kanina pinahapyawan ko to kung ano ibig sabihin ng incomplete dominance. Yun po yung pag-mix breed ng dalawang crossbreed mo. Okay, incomplete dominance is when neither gene that determines a trait dominates. So, the recessive trait is not fully hidden. May kunting dampe ng recessive. Okay, the result is a mixed genetic trait that is neither dominant nor recessive. Example, red. Red times white, nagiging pink. So, yon. Hindi yung naging, ang kalabasan dapat ay red or white. Naging pink. So, yun po yung incomplete dominance. So, that's it po. Yung answer niya po, makikipasa po sa akin sa class work. Nakalagay po yun dun. Nang picture niyo po. Tapos, sulat nyo. Sulat kamay po, bawal po yung computerize. So, yun po. Yun lang po yung ating discussion for today. Thank you and keep safe.